Yun ang mga binili ko doon. Si Pastor X nagsabi na, meron ka na ba nito, Pastor, yung The Judicious and Impartial Reader? Tapos, meron ka na ba nitong Shadows? At sabi ko, yun yung pinabibili sa akin ni Sam Renihan. At magmula noon, pag-uwi ng Pinas, ay doon na ako nag-start magbasa. That was April. At doon ako unti-unti naliwanagan dito sa itinuturo ko sa atin ng Covenant Theology. Inuulit ko, hindi lahat ng Reformed Baptist sa Pilipinas ng 1689 ay humahawak dito sa teaching na ito. Mamaya makita nyo kung bakit tinatawag ng 1689 Federalism ang mga humahawak dito sa Covenant Theology na ito. Ngunit kung makikita natin, hindi ito bago. Na kadalasan, yung aking mga katulad ng mga pastor ng Reformed Baptist ay lagi nilang sinasabi, ito ay novelty, bago lang ito. Ang totoo, nung pinag-aralan ko to, nakita ko na 17th century ay meron ng ganitong teaching. And the reason why hindi natin alam, dahil wala tayong sources nitong teaching na ito. Dahil dito sa mga Renihan, yung tatay na si James Renihan at ng kanyang anak na si Sam Renihan, at nadagdagan pa ng mga ibang mga Reformed Baptist, sila Richard Barcelos at itong kay Pascal Dinault, ang kanilang sources ay primary sources. Kaya nga, nung sinasabi sa amin ni Sam Renihan, kung gusto niyong malaman na ito ay talagang naroon na 17th century katuruan, kung gusto niyang gumastos, pumunta kayo ng UK. At doon kayo mag-research sa library. At sabi niya, ang laking tipid. All you have to do is buy our books. At nando naman ang mga nakalagay kung kanino galing ito. And so I was challenged at dito nagsimula yung aking journey sa 1689 Federalism. Ano ba to? Okay. So umagang ito ang ating topic, Adamic Covenant. At mapapansin ninyo, the biblical doctrine ng Adamic Covenant na ito ay karugtong ang Covenant of Works. Actually, ang Covenant of Works na tinuro ko 2 weeks ago, depends on the distinction between what was natural to Adam at creation and that which was granted beyond nature. At tingnan natin muna, lagi natin babalikan ito hanggang sa mag-sink in sa atin na itong covenant theology ay idinidiin sa ating Confession of Faith, sa 1689 Baptist Confession of Faith. Paragraph 1, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life, but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Ngayon, dahil dito sa mga primary sources at books na mayroon ako, naintindihan ko ngayon na ang covenant theology ay isang bagay na mabuti para sa atin. Dahil kung makikita natin dito, actually ang creator ay, ang creature ay dapat lamang sumunod sa manlilikha. At ang creator ay uupo na lamang sa kanyang trono at babantayan na lamang kung ang kanyang justice, ang kanyang kalooban ay natutupad. Pero pagdating sa covenant, mapapansin natin ang ginamit na pananalita rito, by some voluntary condescension on God's part. Ang covenant theology ay ang pagbababa ng Diyos sa gayon tayo na mga tao ay magkaroon ng reward.
And so, yung relationship ng creator sa creature ay hindi kasama dito ang reward. Tungkulin nating sundin kung ano ang kalooban ng creator. Pero pagdating sa covenant, pagbibigay ng tipan, ay dito maari na ang tayo na mga nilikha ng Diyos ay maaring makaranas ng reward of life. Paragraph 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, ito yung paglabag ni Adam sa utos ng Diyos, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Nagfi-feedback ako? Ito. Wherein He freely offers, meron, masyadong mataas yung treble ko. Wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit, to make them willing and be able to believe. And so, papaano ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan? Makikita natin dito, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Kaya dun pa lamang ay ang tanging paraan para ang makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng tipan ng biyaya ng Diyos. Paragraph 3, this covenant is revealed in the gospel. First of all, to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman. Alam natin, yan ay Genesis 3:15. And afterwards, by further steps. At dito papasok ang ating pag-aaral ng mga different covenants na makikita natin sa Bible until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. Tinalakay na natin ito, the covenant of redemption. At yung sinasabi ko na pag binasa natin ang Genesis chapter 1, actually, hindi ito ang simula ng kwento ng covenant theology. At si Apostle Paul ang nagsabi sa Ephesians na before the foundations of the world ay mayroong tipan na ginawa ang Father at ang Son, ang God the Father sa God the Son. At itong tipan na ito ay mayroong mga hinirang na ililigtas ng kanyang anak. At ang tawag natin doon ay Covenant of Redemption. Sabi ko, madali natin maintindihan yan. Ngayon, nakikita natin kapag nanonood tayo ng mga movies or ng mga series, di ba yung meron tayong nakikitang now and then before? Maaring wala na ngayon noon. Nung araw, meron pa. Pero merong first scene at pagkatapos ng mga 5 minutes na scene sa movie at biglang ang susunod na scene ay sasabihin a year ago o 1 year before. At so, umuurong at kaya maintindihan natin, kaya pala ganito yung scene 1. Kasi merong nangyari na prior doon sa scene 1. Kaya dito inuunawa natin na itong tinatawag nating covenant of grace ay dahil merong tipan ang ama at ang anak na tubusin ang kanyang mga elect, ang kanyang mga hinirang. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Kaya, pag naintindihan natin ang covenant theology, masasabi natin it's all of grace. Na ang tanging gagawin ng isang makasalanan is to receive, tanggapin, ang ginawa ng Diyos para sa atin ng mga makasalanan. Man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Ito yung mga covenant sa
ating pag-aaral at ngayon ang tatalakayin natin ay ang Adamic Covenant. Makikita ninyo pala kung papaano lumiliwanag ang tipan ng Diyos sa mga ito. At mapapansin din natin na ang tipan ng Diyos ay sa mga head. O yung maaaring makita nyo mamaya, federal headship. Hindi nakikipagtipan ng Diyos sa lahat ng tao. Halimbawa si Adan, ang Diyos ay nakipagtipan kay Adan, kay Noah actually, ang tipan ay sinasabi ito ng Diyos pero ito ay para wag nang mapahamak o malubog ang buong mundo. Kay Abraham, ang tipan ng Diyos kay Abraham, kaya ang koneksyon ng mga tao, if you are in Abraham, kung ikaw ay nasa lahi ni Abraham, naroon ang tipan. At kay Moses, hindi natin makikitang maliwanag na ang Diyos ay nakipagtipan kay Moses, pero maliwanag ito na pagdating kay David, ay naroon ang covenant ng Diyos kay David. At ito ang pattern ng tipan ng Diyos, laging nandoon sa federal head. And so, nakita rin natin na definition ng covenant sa Hebrew, yan, and then, ang ayon kay Meredith Klein, it is a divinely sanctioned commitment. Hindi lang ito basta nangangako ang Diyos. Iba ang promise, at iba ang a simple promise, at iba ang covenant. Dahil ang covenant ay merong sanction na kasama. Merong tayong tinatawag na pagkakaisa, pagkakasundo, at ang sanction na ito ay maliwanag na kung hindi mo tutuparin ang ating kasunduan ay mayroong dapat kang maaasahan na parusa. At yung pinag-aralan na natin na paghati ng animal sa dalawa, nadadaanan ng two parties, kaya ang sabi natin ang tipan ay dalawang partido, ay covenant. Kaya't nandoon ang Diyos on one hand at ang isa ay kung sino yung kanyang kausap. Ito ang sinabi ni Nehemiah Cox. Sabi niya, when I quote, the immediate and direct end, therefore, of God's entering into covenant with man at any time, so far as concerns man himself, ako na nag-bold nito, is the advancing and bettering of his state. Kaya, pag nakita natin itong mga turo na ito, tama lang na bigyan natin ng pansin ang pag-aaral na ito dahil ito ay para sa ating kapakanan. It is for the advancing and bettering of our state. God did never make a covenant with man wherein his goodness to him was not abundantly manifest. Yea, such is his infinite bounty that he has proposed no lower end to his covenant transactions with men than to bring them into a blessed state in the eternal fruition of himself. Kaya, ang covenant theology ay ang condescension ng Diyos para kung sino yung kanyang katipan ay kanyang maiangat at mabigyan ng blessing, ng pagpapala. At sinasabi nga natin sa unang-una nating pag-aaral ay Adamic Covenant is a covenant of works. Actually, 2 Sundays ago, o dalawang nakaraan ng Lord's Day, nabigyan na natin ito ng pag-aaral. At kay Sam Renihan, or Dr. Samuel Renihan, the covenant of works depends on the distinction between which was natural to Adam. Nung binabanggit sa akin to ni Dr. Samuel Renihan, di ko parang mag-gets yung ano ba yung natural to Adam at creation, and that which was granted beyond nature. At dito sa ating pag-aaral na ito ay makikita natin, well, alam na natin ito, no? Doon lamang sa created condition ng tao, si Adam was created in the image of God, and therefore the creation of man was good. At here, by nature, Adam was obligated to obey God in all things. Makikita natin na pumapasok na rito
yung sinasabi natin kanina that yung nature ni Adam was to obey God as his creator. So likas yan kay Adan na sundin ang Diyos dahil ang Diyos ang kanyang manlilikha. And then tingnan niyo ito, God was not obligated to reward Adam's obedience. Napansin ba ninyo yung sinasabi natin na ito? Bakit mauobliga ang Diyos na bigyan ng reward si Adan? Dahil sa kanyang nature, sa kanyang likas, siya ay nilikha at tungkulin ng nilikha na sumunod sa Diyos. Hindi tungkulin ng manlilikha na bigyan ng reward o ng blessing o ng gantimpala ang Diyos. At dito papasok ang tipan ng Diyos. Nakita ninyo yung by nature na sinasabi na obligasyon, may tungkulin si Adan na sundin ang utos ng manlilikha, ngunit hindi obligasyon o tungkulin ng manlilikha na suklian ang obedience ni Adam sa kanya. Pero mapapansin nyo kung papaano ipinaliliwanag dito sa atin ang covenant theology. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Adan. Again, quoting Meredith Klein, a covenant is a commitment with divine sanctions. At tingnan natin ang takbo ng tipan ng Diyos kay Adan. Well, of course, ang unang-una natin makikita dito ay ang paglagay ng Diyos kay Adam sa Garden of Eden. Sa Genesis 1 ay meron tayo makikita na masabi nating universal, no? Universal perspective na ang buong nilikha ng Diyos ay mabuti. Bawat araw ay nakita natin, and it was good, day 1, day 2, day 3, ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. And on the 6th day, ang huling nilikha niya ay si Adan, at si Adan, ang makikita natin, was created in the image and likeness of God, and so Adam was God's image bearer, at siya ay ang pinakatugatog, no? The summit of the creation account, at lahat ng yan ay inilagay ng Diyos. Ang lahat ng kanyang creation ay inilagay ng Diyos sa authority at pangangalaga ni Adan. So lahat ay under man's dominion. Doon sa Genesis 1 verse 26, sinasabi dito that Adam is to have dominion over all the earth. At ang isang utos sa kanya ay to fill the earth and subdue it. Doon sa Genesis 1, verse 28. Kaya, pag nakita natin ito, ay inihahanda si Adan na pamunuan niya ang buong mundo. That Adam is to exercise dominion. At dito rin natin makikita yung pattern natin, why do we worship the Lord sa Lord's Day. Hindi ito nagsimula sa moral law. Akala natin ang Sabbath ay nandoon sa Ten Commandments o moral law. Ang totoo, bago pa yung Ten Commandments, pinakita na ng Diyos yung pattern ng 6 days work and 1 day rest. Kaya ang ating observance ng Lord's Day ay hindi coming from the moral law, kundi even prior to the moral law, doon pa lamang sa Genesis ay ang Diyos na nagpakita ng pattern na ito. And that is why we gather together in this place at sasamba sa Panginoon ng isang araw ng sanlinggo. At hindi natin isinisingit pa rin ang trabaho natin sa araw ng Panginoon. Ang point na gusto kong makita natin dito ay si Adam ang inilagay
na otoridad sa buong mundo. Maaaring hindi natin nakikita, pero ang ah, pagkatawag kay Adam ay maging hari ng buong mundo. Dahil siya ang mamumuno at ang lahat ay nasa kanyang otoridad at siya rin ang mangangalaga ng ito. And so, dito pa lamang ay nakita na natin yung pangkalahatan na ibinigay kay Adan na kanyang paghaharian. At nilikha ng Diyos ang Garden of Eden. Ano ang Garden of Eden? Well, of course, kung ang sakop, ang scope ng kingly authority ni Adam na galing sa Diyos ang otoridad na ito ay kinakailangan magsimula sa isang lugar. At itong lugar na ito, ang Diyos ang namili. Kung makikita natin sa puntong to ay pagdating ng Genesis chapter 2 ay biglang nagkaroon ng shift ng otoridad ni Adam. Ang otoridad ay pang buong mundo, kaya ito yung scope. Pagdating ng Genesis chapter 2 ay meron tayong nakita na simulain ng kanyang pamumuno. At yan ay sa Garden of Eden. Kaya dito sa puntong yan, ay masasabi natin na sa Genesis 1 ay naroon na ipinakita ang langit at ang mundo. Diba? Yung kung paano nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At pagdating ng Genesis chapter 2 ay naging lokal. Ang narrative na ito at sinasabi dito na, and the Lord God planted a garden in Eden. May lokasyon pa nga, in the east. And there He put the man whom He had formed. Kaya, ang Garden of Eden, hindi ang tao ang siyang nakadiskubre nito, kundi masasabi natin, ito yung natural location na ginawa ng Diyos, at sa gayon, pagkatapos, and then Adam was formed, then Eden was prepared. Tapos doon inilagay ng Diyos si Adan sa Garden of Eden. Tingnan nyo ang description ng Garden of Eden. Bakit sinasabi kong ito ay temple of God's special presence? Well, unang-una, ang makikita natin sa Genesis chapter 2 ay nandoon yung lokasyon. Ito ay sa east. So ito ay isang lugar sa east at ito ay nasa kabundukan. Bakit? Wala naman na ilagay dito na mountaintop location. Pero may nabanggit ditong mga ilog, rivers, at mga halaman, trees, at ang nabanggit dito ay yung precious stones at pati metals ay nandoon ng mayroong tayo makikitang similarity noong ibinigay ng Diyos sa leadership ni Moses kung paano magtayo ng tabernakulo, yung tolda. At mayroong mga imahen na kinakailangan na makita dito sa tabernakulo. Madali natin maintindihan na yung tolda, yung tabernakulo na yon, sa panahon ni Moses, yung tabernacle in the wilderness, ay nandun yung special presence ng Diyos. Pero dito sa Genesis, ay ipinapakita na ang simula na to. The same imagery ay naroon sa language ng temple or ng tabernacle in the wilderness. At ito ay larawan na makikita natin sa hardin ng Eden. Kaya, pwede nating sabihin that Eden was a prototypical template from which later scripture draw their imagery and language. Ang description, sabi ko kanina ng Eden, ay tuktok ng bundok, mountaintop. Bakit ko nasabi na ito ay tuktok ng mountaintop? Dahil magmula dito o simula dito, nanggagaling ang tubig.
So water flows downhill. At nung binigay ng Diyos kay Moses ang moral law, ang Ten Commandments, ito ay binigay sa bundok ng Sinai. Ang pagtatayo ng temple sa Jerusalem ay sa kabundukan ng Jerusalem. Kaya nga tinawag itong Mount Zion. Kaya't yung mga precious stones ay description ng beauty and excellence, no? Para ito ay gumanda. So ito ay aesthetic na kailangan nung nilikha o nung kinonstruct ang tabernacle and temple. Yung breastplate ni Aaron, ay ipinapakita rin itong mga magagandang gemstones, mga mamahaling bato. And so, itong bagay na ito ay masabi natin descriptions nung ipinakita ni Apostle John sa Revelation, yung New Jerusalem, ay nandun itong mga larawan na ito ng Garden of Eden, ng Tabernacle in the Wilderness, pati nitong tinayong templo ni Solomon, at ito ang description na binigay ni Apostle John. Ngayon, ano ang simbolo nito? So, meron tayong makikitang puno, the trees, at merong puno tayong makikita sa tabernacle. Sa temple ay hindi rin nawawala yung image ng puno. At in fact, pag nakita natin yung talagang definition nitong puno na ito, it is made to resemble almond trees with branches and blossoms. Ngayon, bakit almond trees? Pagdating sa Old Testament at Old Testament tabernacle and temple, ay meron tayong makikitang candlesticks na merong mga sanga. At pagdating sa Revelations ay naulit-uli yung candlesticks na merong mga sanga. At yan ay semblance ng almond tree na merong mga sanga. Bakit ipinapakita ito sa atin at bakit nabanggit dito ang Tree of Life sa Garden of Eden na ipinakita rin ni Apostle John sa Revelation chapter 22 ng Tree of Life. Kaya ipinapakita lang sa atin yung tinatawag nating kasaysayan ng pagtutubos or the history of redemption at ang kahalagahan ng walang anumang bahid ng kasalanan. Kaya maintindihan natin nung nagkasala si Adam at kasama si Eve, sila ay kinakailangan palayasin sa Garden of Eden. At ganito rin ang nakita natin kung paano hinatulan ng kamatayan ang dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu, na hindi pahintulutan ng Panginoon na ang tao ay manghimasok at pangunahan ang Diyos ng paghahandog. At ganito ang nakikita natin turo pagdating sa Old Testament tabernacle or temple ng pagkariin ng Holy Sanctuary ng Diyos. At ito ay binabantayan magmula nung si Adan ay nahulog sa kasalanan. They were banished from Eden. At ganoon din ang tabernacle at ang temple. At sa Israel ay talagang tinuturo sa kanila kung papaano nila ingatan ang kanilang kalinisan or pagtalikod sa anumang kasalanan o ng karumihan. Israel itself were to be kept pure from sin. Sa Old Testament ay nariyan yan at nandoon kung hindi susunod ang mga Israelita, sila ay ilalabas dito sa kampo o sa lugar ng Israel. So mayroong threat na sila ay ilalabas for non-compliance na kinakailangan sundin ito ng mga Israelita sa matandang tipan. Ngayon tayo, as believers, ay pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. And so as believers, ay naroon din ang paalala sa atin na as a temple of the Holy Spirit, ay ating pangalagaan
ang pamumuhay natin. Hindi tayo namumuhay ng kung ano yung gusto natin. At ganun din sa church. At kaya nga ating iniingatan at binabantayan yung membership natin, kung paano tayo tumatanggap ng magiging member sa ating lokal na iglesia. Hindi lamang yung kahit sino ang gusto na maging member ay ating tatanggapin. Bakit meron tayong ganitong mga gawain maging sa ating lokal na iglesia? Dahil ating tinitignan ang kahalagahan at kabanalan ng Diyos. And so, kung bakit meron din tayong church discipline, dahil atin din tinitignan ang mga unrepentant individuals. Point nito is that God's holy place or spaces that I would say are to be protected and preserved according to God's holy laws. At ito yung maunawaan natin kung bakit si Adam at si Eve ay pinalayas at tinanggal sa Garden of Eden. Dahil ang Garden of Eden, totoo na wala tayong makikitang masasabi natin na itong Garden of Eden na ito is God's temple. Kung merong magsasabi na, bakit niya tinuturo yan? Dahil wala naman kayong mababasa sa Bible niyang sinasabi mo. Ilang beses ko na ginamit yung word fallacy concept. Hindi naman dahil walang binanggit. Ang point na tingnan natin, you draw this doctrine from the Scripture. Kung makikita natin ito sa banal na kasulatan, ay hindi ibig sabihin, kung wala ito ay wag nating ituro. At ang ating point ay, sabi ko nga, yung word, yung nga yung Trinity, wala sa Scripture. Bakit ito ay cardinal truth? Pagka ikaw ay hindi naniniwala sa Trinity, you're not a Christian. Ito yung ating creeds na pinanggalingan. Importante na kanilang tanggapin ang doctrine of Trinity. Pero wala sa Scripture ang Trinity. Yun nga yung word concept fallacy. Doesn't mean na dahil wala sa Scripture ay wag na natin itong ituturo. Maliwanag ang mga doctrine na ito. Kaya tingnan ninyo itong mga indicators na ito ng ating pag-aaral kung ba't natin sinasabi na ang Eden ay ang temple ng Diyos. Kasi dito naglalakad at dito nakakausap ng Diyos si Adam at si Eve. Kaya sinasabi rin natin na ito ang special presence ng Diyos sa Garden of Eden. At merong gawain si Adam dito sa Garden of Eden at masasabi natin na si Adam ay mayroong tungkulin sa Garden of Eden. Ang otoridad ni Adan sa Genesis 1 ay sa buong mundo, pero pagdating ng Genesis 2 ay siya ay binigyan ng specific at pangunahing lugar na kanyang pamunuan. Kaya nga sinabi ko nga, God placed Adam as king over Eden. Pero meron pa tayo makikita na dapat na ginawa ni Adam. Na dapat ito ay kanyang binantayan at hindi niya pinahintulutan na pumasok ang kasalanan sa Garden of Eden. Ngayon, ang pagbabantay ng presensya ng Diyos, at ngayon sinabi ko nga na ang Garden of Eden is pointing sa teaching ng Temple of God. Sino ba ang makikita natin na nagbabantay at nangangasiwa sa templo ng Diyos dito sa panahon ni Moses nung itinuro ang tabernacle or temple? Ang mga priest, 'di ba? Ang worker sa Garden of Eden ay si Adam. Ngayon, ang kumikilos sa templo o sa tabernakulo at naghahandog ay hindi lahat ng Israelita, kundi ang worker sa tabernacle or sa temple ay ang mga pari. So, dalawa na ang makikita natin na office ni Adam. Hindi lamang siya hari,
kundi siya rin ay pari. At ito yung point natin, that God appointed Adam na federal head. At ang ibig sabihin, lahat ng kanyang magiging lahi, ang head, o ang kanilang ulo at pinuno ay si Adan. At ito ang mga passages na sinabi ni Apostle Paul as federal head na si Adam by God's appointment. Romans 5:19, dito ay pinapakita yung connection ng one man dahil sa isang tao at pagkatapos sa nakakarami. Tingnan niyo yung connection of one man to many. At tingnan din niyo dito sa Romans 5:19 kung paano dahil sa kasalanan ni Adan ang naging dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng condemnation. At dito ay pinapakita yung by representation dahil si Adan ang kumakatawan sa lahat ng tao, kaya yung kanyang pagkahulog, yung kanyang pagsuway, yung kanyang pagrebelde sa Diyos, damay dito ang lahat ng tao. Sa 1 Corinthians chapter 15 ay makikita natin dahil kay Adan, lahat ay namatay. Ang totoo, pag binasa natin ang Genesis, ang utos ng Diyos ay huwag kakainin ang ipinagbabawal na puno na nagbibigay ng bunga ng knowledge of good and evil. Pag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Okay? Ang point nito ay ipinaliwanag ni Apostle Paul yung kasalanan ni Adan, kasama tayo doon. Kaya lahat tayo ay namamatay. And in verses 47 to 49, ay sinabi rito ni Paul, the first man was from the earth, a man of dust. Nang tinutukoy ng unang tao na galing sa alabok ay si Adan. Ngayon, merong pangalawa, the second man. And the second man is from heaven. Kaya makikita na natin dito si Adam at si Kristo. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. Kaya tayo ay galing kay Adan. Kaya tayo namamatay. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Kaya, kung sino yung ating puno, o kung sino yung ating pinuno, kung sino yung ating head, sino yung ating federal head, tayo yun. At dito ipinakita na ang lahat ng tao ay galing kay Adan, kaya nakikita natin kung bakit namamatay tayo dahil sa kasalanan. Si Adan na nagdala ng kasalanan sa sangkatauhan, ngunit merong ikalawang tao, at siya si Kristo. Kaya sinasabi natin dito na yung federal headship ni Adan ay maliwanag sa Genesis chapter 1 and 2 dahil saan natin makikita yon? Dahil may utos ng Diyos kay Adan. At ngayon ay katulong niya si Eve na to fill the land. Magpakarami sila. Kaya nga, di ba, biro-biro natin. Pag maraming anak yung mag-asawa, nasunod nyo yung utos na magparami. At naging masunurin kayo na kayo ay nagpakarami. Kuminsan, hindi natin napapansin, pero ito ang ibig sabihin to fill the earth, na kayo ay mag-anak at magpakarami, at ang lahat ng offspring na yan ay galing sa iyo. At ang point na makita natin, ito yung universal scope na ibinigay ng Diyos kay Adan. At ngayon ay katulong na si Eve sa kanilang pagpaparami. Take note of the imperatives ng filling the earth. Kasama na dyan si Eva. And so Adam and Eve
ang ibinigay ng utos na ito. Pagdating ng Genesis chapter 2, where Adam was created, pagkatapos inilagay siya sa Garden of Eden, at pagkatapos ay naroon yung kaniyang charge na siya ang magkaroon ng dominion and he has to start somewhere else, at ito nga sa Garden of Eden, nilagay siya ng Diyos. At sabi ko nga, dito rin natin makikita yung priestly ministry ni Adam, na meron siyang meron siyang gawain. At ang gawain na yun ay pangalagaan at bantayan ang Garden of Eden. So, nandun yung kanyang kingly ministry, at naroon din yung kanyang priestly ministry. Ngayon, syempre, kung mayroong king, priest, ano yung isang hinihintay natin? Prophet. Sa natin makikita na si Adam was a prophet of God. At pag nakita natin ang mga propeta sa Old Testament, ay ang lagi, they receive word from God. Kaya nga ang mga propeta, thus saith the Lord. Sila'y tumanggap ng salita buhat sa Diyos. At dito ay si Adan, magamat di nga natin mababasa na siya'y propeta, pero the fact na si Adan ay tumanggap ng salita buhat sa Diyos, ay meron siyang prophetic ministry. So hindi lamang siya king, hindi lamang siya priest, kundi siya rin ay isang propeta. Ngayon, makikita niyo yung first Adam, tsaka yung second Adam. Yung second Adam na si Christ ay tinatawag din nating prophet, priest, and king. Kaya dito ay napakalawak, no, ng commission na ibinigay ng Diyos kay Adam and Eve, at naroon yung imperative na punuin nilang buong mundong ito. At dito pa lamang ay makikita na natin yung tungkulin ni Eve. Dahil Adam was created first, Adam was placed in the garden, at siya nga ang hari, pari, at propeta. Ngayon, tingnan ninyo ito. Prior to the creation of Eve, wala pa si Eva dito. And when Eve was created, ano yung purpose niya rito? To help Adam to perform his task and to fulfill his commission. Doon pa lamang sa Genesis, ay makikita na rin natin na ang tungkulin ng asawa is to help the man. Hindi pangibabawan ang iyong asawa. In fact, it was Richard Barcelos ang nagsabi, kung magiging tama ang pagkaunawa nyo sa Genesis, magiging maliwanag ang inyong pagkaunawa sa pagtakbo ng redemptive history, kung paano tumakbo ang pagtutubos ng Diyos sa atin na mga makasalanan. Kaya dito is yung paglikha ng Diyos, that Eve's creation serves the purpose of helping Adam to perform his task and to fulfill Adam's commission. At kasama si Eve sa commission ni Adam, kung bakit nagamit nga siyang she was a helpmeet, a helper, suited for assisting Adam. At tingnan ninyo ang tungkulin ni Adam. Adam was placed in a sanctuary, and Adam was constituted as a federal head over his natural offspring. Kaya lahat ng tao, maliban kay Jesus, were thus represented in Adam. Si Jesus, bagamat siya ay tao, pero siya ay, si Mary ay nilimliman ng Holy Spirit ng kanyang pagkabuntis. Kaya ito ang ibig nating sabihin ng federal head. Ito yung binanggit ko kanina na kung bakit parang negative ang dating sa mga ibang Reformed Baptist pastor kapag
merong open and close parenthesis na sinasabing ako ay 1689 federalism. Actually, ang ibig sabihin ng federal is you are represented. It is by representation. Ang Latin word ng federal ay covenantal. Kaya ang 1689 federalism holds to the covenantal theology of the 17th century particular Baptist. So hindi ito kaaway ng 1689 Baptist Confession of Faith. Kung bakit sinasabi lang na makikita natin sa YouTube, kung bakit meron ka makikitang 1689 federalism is the emphasis na binabalik na ang Reformed Baptist ay mayroong sariling covenantal theology. Si Nehemiah Cox, ang siyang may sabi rin na ayaw niyang magkaroon ng paghihiwalay ang kanyang mga brethren o ng mga kapatid na galing sa Presbyterian theology, na iba ang kanilang covenant theology. At alam din naman natin ang formation kung paano nabuo ang 1689 at laging sinasabi ng mga Phaedo-Baptist na humahawak sa Westminster, nangopya lamang daw ang 1689 sa Westminster at kaya ang point nila ay parang hilaw ang 1689 Baptist Confession of Faith dahil kopya-kopya lang daw ito. Pero kung makikita natin, ang point nito ay para sabihin na orthodox ang ating faith, na hindi tayo gumagawa ng sarili nating confession of faith. Kinikilala natin kapatid natin ang mga Reformed churches, pero in matters ng Covenant Church at iba pa ay meron tayong sariling pinangahawakan na doctrine. And sa point na ito ay mabawasan na yung negative na para bang may template na pag ginamit mo yung word na federalism, ikaw ay hindi na Reformed Baptist. At ito yung binanggit ko kanina, kung bakit meron tayong Abrahamic Covenant, kung bakit tayo may Abrahamic Covenant, kung bakit tayo merong Davidic Covenant is because God transacts covenants with a federal head. By nature, ayon sa likas ni Adam, Adam owed absolute obedience to God dahil siya ay nilikha ng Diyos. Likas kay Adan na nung siya'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at imahen, ay nandun na yung law of nature. Ito yung sinabi ko kanina noon na hindi ko maintindihan nung April, na binabanggit noon ni Sam Renihan, yung law of nature. At nung binalikan ko ang ating confession of faith, ang turo ng ating confession ay nasa puso ni Adan ang law ng Diyos. Ayun, yung babalikan natin yung moral law na naisulat sa bato ay it was written sa puso ni Adan. Kaya ito yung sinasabi ni Apostle Paul, kahit na hindi nila narinig ang Ebanghelyo, kahit walang misyonero o walang nagdala sa kanila ng salita ng Diyos o ng katuruan ng patungkol sa Ten Commandments o moral law, nasa kanilang budhi, nasa kanilang konsyensya. Hindi nawala ito nung nahulog si Adan sa kasalanan. Ito ay naging malabo at nadungisan, pero nandoon yung law of nature. Ngayon, ito rin ang hindi ko maintindihan nung April, yung positive law. Pero i-distinguish natin yung law of nature written on Adam's heart at saka itong positive law. Tinalakay na natin to sa ating mga nakaraang pag-aaral. Positive is plus. Si James Renihan ang mas gumamit ng plus law noong
ginamit niya yung plus law, ay merong naidagdag na utos o batas ang Diyos kay Adan. And so God gave Adam a plus law. Yan yung positive, may dagdag na batas of obedience. At ito ay dapat na sundin ni Adan. So meron na si Adan na law of nature, nakasulat sa kanyang puso, which is, kung sasabihin natin, ito ang kabanalan ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, or maaaring sabihin natin na nandun yung moral law. Ngunit, ano naman itong positive or dagdag or plus law? Hindi ito yung nasa puso ni Adan, pero ito ay naidagdag na gagawin ni Adan. And ang mangyayari ay the law of nature and the plus law ang dapat na sundin ni Adan. And this is the foundation na tinatawag nating covenant of works. Ayun, hindi natin sinasabing ang law of nature is covenant of works dahil pag nakita natin yung three uses of the law, ang buhay ng isang mananampalataya ngayon ay yung moral law ay ating guidance ng pamumuhay. Kaya maging sa confession ng ating 1689 sa chapter 19 ay ipinapakita na ang moral law is not the covenant of works. Kasi magkakaroon tayo ng problema na ngayon na ikaw ay anak ng Diyos, ang Ten Commandments o ang moral law, hindi na tayo hahatulan. Hindi katulad na nangyari sa matandang tipan, ang Ten Commandments ay nagbigay ng hatol sa tao. Kaya nga, ang unang usage ng law ay ang moral law ay upang ihatid tayo kay Kristo dahil hindi natin kayang tuparin ito. Pero yung the third use of the law ay bilang mga mananampalataya, ang law, ang moral law, ay ang atin ng gabay para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sa puntong ito ay sinasabi sa ating pag-aaral ng pagtupad ni Adam o yung obedience ni Adam sa God's law, both law of nature and plus law or positive law was the determining factor of the outcome. Balikan natin yung Garden of Eden. The Garden of Eden ay isang templo. It is a sanctuary of God, a temple of God's presence. At merong plus law si Adam to guard and keep the garden. At meron itong kahalintulad na turo sa Numbers chapter 3 verses 6 to 10. At dito sa Numbers 3 verses 6 to 10 ay ang description ng priestly Levitical duties. At ang kanilang tungkulin is to guard the tabernacle. Babasahin ko sa inyo ang Numbers chapter 3 starting sa verse 6 to 10. Bring the tribe of Levi near and set them before Aaron the priest, that they may minister to him. Tignan nyo, the Levites, they shall keep guard over him and over the whole congregation before the tent of meeting, as they minister at the tabernacle. They shall guard all the furnishing of the tent of meeting and keep guard over the people of Israel as they minister at the tabernacle. Verse 9, and you shall give the Levites to Aaron and his sons. They are wholly given to him from among the people of Israel, and you shall appoint Aaron and his sons, and they shall guard their priesthood. But if any outsider comes near, he shall be put to death. Ikhambing natin ito sa Genesis chapter 2, verse 15. At dito ay makikita natin na ang gawa at tungkulin
ni Adam ay gumawa, to work, and to keep. Actually, yung word na yan sa Genesis 2:15 ay mismong nasa ESV. Kaya, ang point natin ito, ganito rin ang tungkulin ni Adan. Na no unclean thing shall enter this sanctuary of the Lord. If any outsider comes near, he shall be put to death. Ngayon, bago magkasala si Adan, nandun yung kanyang pagsunod sa batas o sa law ng Diyos. At as priest, tungkulin ni Adan, protektahan at paglingkuran ng Diyos. At siya ay magtrabaho sa Eden na sumisimbolo sa templo ng Diyos. Pag sinabi nating ingatan at protektahan ang sanktuaryo ng Diyos, ang ibig sabihin nito pagbabantay at pagsunod sa anumang utos ng Diyos. Yung general command to guard the sanctuary ay makikitang maliwanag sa Genesis chapter 2, verses 16 and 17. And the Lord God commanded the man, si Adan, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Ngayon, tinan nyo yung pagbabantay. Kasama dito ang pagsunod. Ang pagiging masunurin sa utos ng Diyos. And so nandoon ang purity, and it is measured by obedience to these commands. At ito ang nilabag ni Adan. Yan sinasabi ko kung bakit siya rin ay mayroong priestly duty or priestly commission. In closing, Adam's role was kingly. Siya ay hari. Adam was to bring creation to consummation, being fruitful and filling the earth. At ang Diyos ang siyang banal at kanyang bigyan ng galang and to honor God. Natunayan, nung siya'y nilikha as an image and likeness of God, Adam was to imitate God. Dapat kanyang tularan ng Diyos as a kingdom builder. At ganito ang dapat na makita sa lahat ng nilikha ng Diyos. Totoong di natin nakikita na si Adan ay isang hari, pero pag nakita natin yung binigay sa kanyang responsibilidad, Adam was commanded to rule the world. Pangalawa, na nakita natin yung pagiging masunurin ni Adan sa Garden of Eden ay kanyang bantayan ang kalinisan ng hardin ng Eden. At para ito ay kanyang mabantayan at maisagawa, nandong kanyang dapat tuparin ang utos ng Diyos. Ano yung plus law, positive law, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Kaya saan papasok dito yung tinatawag nating covenant of works? Sinasabi natin, ang covenant of works ay partly doon sa tinatawag nating Adam's natural constitution and the moral law to which he was bound. Ito yung nakasulat sa kanyang puso. But more specifically from plus laws, positive laws imposed by God. Ito ang dapat na makita at matupad at masunod ni Adan. Tandaan natin, nung binigay ito ng Diyos kay Adan, si Adan ay walang kasalanan. And so Adam must guard the divine sanctuary by upholding the Word of God. And to test Adam's obedient protection of the law,
pinagbawalan siya ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman at karunungan ng tama at mali. Ang point na gusto makita natin dito ay hindi masama yung bunga, the fruit of knowledge of good and evil. Hindi yung pag kinain mo yun, bilang pumasok yung bigla kang nag-transform at naging makasalanan ka. Ang kasalanan doon ay yung paglabag sa utos ng Diyos. We'll have another part dito sa pag-aaral natin ito. Kaya ito muna ang gusto makita natin. Adam as priest, prophet, and king in Eden. Nawa, naging maliwanag ito at itutuloy natin ang pag-aaral na ito. Muli, ito yung aking mga pinagkuhanan at ang naiiba lamang dyan ay yung kay Greg Nichols na a Reform and Baptistic Perspective on God's Covenant. Mahirap ba? Actually, part 9 na natin ito sa ating covenant theology. So sa online, may question. Yes. From Brother Rao, is God obligated to act and fulfill all what was stipulated in all His covenant with His creatures? Yes, covenant ang pinag-uusapan. Kung makikita natin, katulad ng covenant na binigay ng Diyos kay Abraham, although ito ay hindi covenant unto salvation, yung promise ng Diyos kay Abraham was more on the promise na siya ay magkakaroon ng maraming salinlahi, magkakaroon sa lahi niya ng hari, at doon sa lahi niya ay merong isa na magiging pagpapala ng buong mundo, at yung promised land na binigay kay Abraham, at ang tumawid doon sa hinati na hayop ay hindi si Abraham at ang Diyos. Pinatulog ng Diyos si Abraham at ang tumawid ay ang Diyos lamang sa tinatawag natin na pagsaslarawan ng apoy at saka yung smoking path. Ang point nito ay ang sinasabi ng Diyos, Abraham, itong aking binigay na tipan sa iyo, kapag hindi ko to tinupad, mangyayari sa akin yung nangyari sa hinati at pinatay nating hayop. Kung matatandaan ninyo, natalakay na natin yan doon sa 2 Sundays ago, 2 Lord's Days ago, na yung pag tinignan natin yung covenant, meron tayo makikitang unconditional at meron din tayong makikitang conditional. Pero yung point natin sa unconditional, especially kay Abraham, was the covenant doon sa land, sa kanyang descendants, at doon sa isa na magiging blessing ng buong bansa. Well, kanina tinanong, nakapako ang Diyos doon. Pero yung point natin, we're talking about covenant. Ang una nating tinalakay ay yung between creator and creature relationship. Hindi obligado ang Diyos na ibigyan ng reward si Adam as a creature. Pero pagdating sa covenant theology, kung bakit sabi ko dapat maging mahalaga sa atin ito, dito yung pagpapakumbaba, yung condescension ng Diyos na bigyan ng reward ang tao kung kanilang susundin ang tipan ng Diyos. At dito magiging maliwanag sa atin kung bakit pagdating ng covenant of grace ay masasabi nating this is unconditional, at ang gumawa nito at ang nangako nito ay ang triune God. At hindi kasama sa tipan na ito tayong mga tao. Kaya ang tungkulin lamang natin pag dumating tayo sa covenant of grace is to receive kung ano yung pinangako ng Diyos sa atin ng covenant of grace. Kung dudugtong natin ang covenant of grace ay karugtong ng covenant of redemption.
Yep. Last question. Ha? Last na lang. Busog pa naman kayo eh. Andyan daw. Last question, Pastor. Common na itong tanong na ito na naririnig natin. Sinasabi ng iba na kung ang Diyos, ay, alam natin ang Diyos ay pag-ibig at maawain at mapagpala, na God is gracious. Bakit sinasabi ng iba o common na tinatanong, bakit sa Old Testament hindi maramdaman ang grace ng Panginoon? Dahil kapag may nagkasala agad ding pinarurusahan ng Diyos. May kinalaman ba ang mga covenants na nabanggit? Actually, pag sinabing sa Old Testament ay di maramdaman ang tipan ng Diyos, nung nagkasala si Adam at si Eve, ang unang-unang ginawa ng Diyos, binihisan sila ng kasuutang panghayop. Ngayon, pag nakita natin tumatakbo sa kasaysayan sa pagdating ng New Testament, ang nakita natin ay mayroong hayop na papatayin at yon dugo ng hayop na yon ay walang iba kundi si Kristo na kordero ng Diyos. Doon ay makikita na natin ang biyaya ng Diyos. I mean yung pagkilos. Kaya nga doon sa ating confession, yung gospel, yung mabuting balita ay inihayag na kay Adan. Pagkatapos, doon sa Genesis 3:15, bagamat hindi ito sinabi kay Adan at kay Eva, kundi ito ay sa ahas, naroon na ang tahasan at maliwanag na sinasabi ng Diyos, ikaw ahas, actually si Satan yon, dudurugin ang iyong ulo ng isa sa lahi ng babae. I mean, the seed of the woman. Abnormal yon kasi ang seed ay nanggagaling sa man, pero sa Genesis 3:15 pa lamang ay ipinakita na ito na ang dudurog sa ulo ng ahas ay ang seed ng babae. Umpisa pa lamang ay naroon na ang declaration ng gospel. Ang problema lang ay baka ang pakiramdam nila ay pakiramdam, hindi yung sinasabi ng scripture. At kung yung binigay ng Diyos kay Abraham, okay, natupad yun. Pero kinakailangan silang maging bihag sa Egypt ng for 400 years. Pero kahit na sila ay nakita natin nagre-reklamo, alam mo yun, ang daming namatay sa wilderness. Yung first gen ng mga Israelita. Pero yung mga anak noong first generation Israelite ay nakarating sa promised land. At point nun ay, yun ay isang maliwanag na hindi yun nakasalalay sa sama at pagrebelde ng mga magulang, kaya damay ang mga anak. Yung covenant ng Diyos kay Abraham ay kanyang tinupad. At pagkatapos ay nakita natin na kahit na sa lahi ni David, ay lahat ng mga lahi ni David ay failure. Pero merong isang magiging hari na siyang magiging tagapagligtas at si Jesus. Kaya kung pakiramdam kasi ang sinasabi, dapat yung pakiramdam ay nakakabit sa scripture. Kaya nga sabi ko, mainam na magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral sapagkat makikita natin at ma-appreciate natin na salamat at ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. Dahil kung hindi, ay walang kaligtasan. Thank you. Manalangin po tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito at na aming dalangin na maliwanagan pa kaming patuloy sa covenant theology. Upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon kami ng tamang pagkaunawa kung ano ang mayroon ng isang anak ng Diyos na hindi galing sa amin, kundi
ito ay buhat sa inyo. Sa gayon kami ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat, pagpapakumbaba ng aming kaligtasan ay buhat sa inyong habag at sa inyong biyaya. At sa gayon, opo, kung kami ay nahulog sa tukso at kami nagkasala, kami ay mabilis na lumapit sa inyo at hindi mag-urong sulong dahil baka kayo ay nagagalit sa amin. Ngayon pa na kami ay mga anak ng Diyos, ay naroong handa nyo kaming gabayan, handang patawarin sa aming kasalanan. Katunayan, binayaran nyo na po ang aming mga kasalanan, lahat ng aming mga kasalanan. At ito ay isang pagpapala na nasa ilalim ng Covenant of Grace. At madagdagan pa ang aming kaalaman sa katuruang ito upang maidugtong namin sa pamumuhay namin bilang mga anak ng Diyos na masabi namin ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen.